Hi everyone. So, loving God is hating sin. Ibig sabihin, when we love God, kamumuhian natin yung kasalanan na nagawa natin. So, when we love God, that is we hating sin. Once na tayo ay minahal na natin ng Diyos, nagsisimula na tayong kamuhian yung mga kasalanang nagawa natin. Hindi pwede na we love God, then patuloy tayo na gumagawa ng kasalanan. And sabi sa verse po natin for today, sabi sa Psalm 27:10, "Oh, you have the love the Lord. Hate evil, He preserves the lives of His saints. He delivers them from the hand of the wicked." So, yung unang katuruan po natin for today is, sin is desensitizing. So, pag sinabi natin, ano ba yung desensitizing? When we say desensitizing, ibig sabihin, kabaligtaran ng pagiging sensitive. Kung ang kasalanan, pag araw-araw mong ginagawa, nagiging parte ng buhay mo, nagiging part ng system mo. So, na kapag ka ikaw ay nagbago na kay Jesus ka na kay Lord ka na, kinamumuhian mo na yung kasalanan. Parang yung puso na puno ng kalyo. Dahil sa sobrang dami ng kasalanan natin. Like example, yung mga magnanakaw, yung unang gumagawa ng krimen. So, umpisang paggawa nila ng krimen, ng pagnanakaw, takot din sila. Pero dahil ginagawa na nila ito ng paulit-ulit, nawawala na yung takot, nawawala na yung kaba. Nagiging part na ng system nila. So, nadidesensitize na yung sarili nila. So, hindi na sila nakakonsensya. Kasi paulit-ulit na nilang ginagawa. Hindi na nakakashock. Nagiging part na ng system nila. Nakakasanayan na nila. Katulad ng example, yung panahon ng Holocaust. Yung mga tauhan ni Hitler, brutal silang pumatay. Dahil paulit-ulit na nilang ginagawa yon, hindi na sila nakakonsensya. Na-desensitize na sila. Hindi na shocking. Hindi na nakaka-disgust. Diba? Pero dati kapag yung meron tayong nakitang kasalanan, kasalanan. Parang, diba? Later, humalihan mo ng gumawa ng kasalanan kapag paulit-ulit mo itong ginagawa. Lahat ng klase ng addiction, nakaka-desensitized. Nagkakaroon tayo ng yung puso natin ng kasalanan, nagiging kalyo na sa kasalanan. Loving God is hating evil. Di pa tayo nagkakakilala kay Lord, namumuhay na tayo ng may kasalanan. Doon tayo, kaya nga yung ebanghelyo, yung ating Panginoong Jesus, tinawag tayo na manumbalik kapag every time nakakarinig tayo ng unang ebanghelyo. That was the time na tinatawag tayo manumbalik sa Kanya. At sa pananambalik natin sa Kanya, naunawaan natin kung sino si Jesus. Natutunan natin mahalin ang Diyos. Pero tandaan natin, bago natin minahal ang Diyos muna ang unang nagmahal sa atin. Kaya tayo nakakapagbigay sa Diyos kasi ang Diyos muna ang unang nagbigay sa atin. Bago tayo nagserbisyo sa Diyos, ang Diyos muna ang unang nagserbisyo sa atin. Kapag minamahal natin ang Diyos, natututunan natin na kamuhian ang kasalanan. Yung dating life, yung style ng pagiging, kung talagang Kristiyano ka, kapag nabago ka at binalikan mo yung kasalanan mo, there's something wrong, something off na sa pakiramdam mo kasi hindi na ikaw yun, kasi bagong tao ka na, meron ka ng bagong puso, kumbaga hindi mo na siya feel gawin. Genuine Christian hate sin. Yung binago ka ng Diyos, tinanggap mo sa buhay mo ang Diyos, nagiging katunayan yun ng pagiging ligtas na Kristiyano. Genuine Christian hate sin. Now, hindi porket Christian ka, hindi ka na nakagawa ng kasalanan. Yung dating kasalanan na nagawa natin, kapag ka nagbago na tayo sa ating Panginoon Diyos, hate na natin yung kasalanan na nagawa natin. So, every time that
something that trigger us to do the same sin, ask God to sensitize your heart. Magdasal tayo sa Kanya. Lord, kung ito ay nagiging habit natin gumawa ng kasalanan, kahit yung simpleng pag-inom, paninigarilyo, panonood ng pornography at mga bagay na makasalanan, kapag nagkakaroon ka ng kasalanan, paulit-ulit na dapat lumalapit tayo at nag-pray tayo kay God na tulungan tayo na i-sensitize yung heart natin. Hayaan natin na yung Panginoong Diyos ang magbigay sa atin ng yung heart natin na stone is going heart of flesh, na tumitibok yung puso natin sa presensya ng ating Panginoong Diyos, na maging sensitive tayo sa kabanalan ng ating Panginoong Diyos. So, natulungan niya tayo na maging sensitibo yung ating puso. Hate without self. Let's try to hate sin without self-righteous. Ang problema kasi, kapag nagkaroon na tayo ng kasalanan, naka-encounter tayo ng kasalanan ng ibang tao, parang yuck. So, andun nagkakaroon ng self-righteous. So, dapat hindi ganun. Na hindi tayo maging arrogance, na hindi tayo magkaroon ng pride. Prove that we have a genuine conversions kung talagang Christian ka. Kung nagkaroon ka kung lumang pagkatao mo, tinanggap mo si Kristo, nagkaroon ka ng bagong pagkatao. Yung tipong dati hindi ka saved, pero ngayon saved ka na. So, ang tanong, kailan ka ba? Gaano katotoo yung pagiging Christian mo? Yung heartstone natin, napapalitan yan ng flesh heart na tumitibok sa ating Panginoong Diyos. So, let's hatred the sin. At paulit-ulit tayong lumapit sa ating Panginoon Diyos, na humingi tayo ng tulong sa Kanya, na matulungan tayo na maayos natin yung buhay natin. And I want to share this simple prayer. To your Heavenly Father, I ask you to soften my callous heart, to sensitize my sin, help me to see sin for what it truly is, an offense against you, your holiness. Teach me to hate evil as an expression of my love for you, but guard me from falling into self-righteous. Lord, let my hatred for sin be a reflection of my heart, genuinely transformed by your grace. May my life prove that authenticity of conversion, showing the world that I am truly yours. In Jesus' name, and I pray. Amen. Thank you, everyone, and God bless.